Ang aking ikukwento po ay maaaring hindi paniwalaan ng karamihan. Ngunit aaminin ko po, ako po ay dating aswang. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ako nga po pala si Emong. Matagal na pong pilay ang kaliwa kong paa, kaya't palagi po akong nakasukbit ng isang saklay upang makalakad po ako ng maayos. Dahil nga po sa mahirap na kalagayan ko, hindi ko magawang makahanap ng magandang trabaho, kaya't naisipan ko pong maglako na lamang po ng kakaning ako mismo ang nagluluto. Iniikot ko po ang bayan hanggang tanghali, gamit-gamit lamang ang saklay para makadami ng benta at makabawi ng puhunan. At para kahit papaano po, mayroon akong pantusto sa sarili kong pangangailangan. Pagdating naman po ng hapon, magtitinda naman po ako ng sitsaron at balot sa mga bahay-bahay. Wala rin po akong nobya o asawa dahil ni isang beses po ay walang nagtangkang suklian ang aking pag-ibig. Minsan po tinanong ko na ang Diyos kung bakit sa lahat ng taong mas nararapat na makatanggap ng kaparusahan, ako ang napili niyang pagdanasin, gayong naging mabuti naman po ako at lumaki sa isang reliyosong pamilya. Naiinggit nga po ako sa kakambal kong si Matias kasi wala siyang kapansanan, di tulad ko. Binigyan pa siya ng may kapal ng kakayahang magpagaling ng mga sumpa, kulam o barang. Subalit ang kakayahan pong magpagaling ni Matias ay hindi angkop sa ibang bagay, kagaya ng mga natural na sakit o kapansanan. Kaya't imposible pong mapagaling niya ang aking mga paa. Hindi naman siya Diyos na gumagawa ng himala. Mayroon siyang asawa't 2 anak. Magkalapit din ang aming mga bahay. Masaya po ako para sa aking kapatid, Kuya Bari. Subalit may mga araw na hinihiling kong sana ako na lamang po ang nasa posisyon niya. Nais ko ring maranasan iyong magmahal at mahalin ng babae. Bumuo ng sariling pamilya kasama ito at mamuhay ng normal na walang iniindang kahit anumang kapansanan. Ilang beses ko na ring naisipang tapusin na lamang ang buhay ko. Subalit sa huli ay hindi ko rin naman po naitutuloy. "Oh, paring Emong!" Ibinaling ko ang aking tingin sa aking likuran nang marinig ang bulyaw ng isang pamilyar na boses sa di kalayuan. Bitbit ko ang isang malaking basket ng balot at chicharong bulaklak naman sa aking kanang kamay at ang kaliwa naman ay nakahawak sa saklay. Hating gabi na rin noon at napapagod na rin ang aking katawan kakalakad, kaya't napagpasyan ko na pong tahakin ang daan pauwi sa bahay. Tutal ay marami na naman po akong naibenta. "Oh, ikaw pala yan, paring Tunying." Wika ko nang makumpirmang si paring Tunying nga ang tumawag sa pangalan ko. Si Tunying, Kuya Bari, ay matagal ko na pong suki. Madalas ko itong makasalubong sa daan tuwing gabi dahil madalas itong gabihin sa kanyang pag-uwi mula sa pagkukonstruksyon. Paborito niya po ang paninda kong balot at chicharon, kaya't palagi itong bumibili para ipasalubong sa kanyang mga anak. "Pabili nga ako pare ng 5 pirasong balot at 5 balot din ng chicharon ha." Tulan niya, kaya't ibinaba ko po ang basket at inabutan siya ng balot at chicharon. Pagkatapos nagpasalamat ako nang iabot niya ang kanyang bayad. Habang sabay naming binabagtas ang daan pauwi sa sarili naming mga bahay na medyo magkalapit lang naman sa isa't isa
ay tulad ng nakasanayan, marami kaming napagkwentuhan ni kumparing Tunying. Ang sabi niya sa akin, kaunti na lang daw, susuko na ang kanyang katawan sa sobrang pagod ng trabaho. Dumagdag pa umano ang matinding sikat ng araw. Tugon ko naman sa kanya, ako nga kakoy kahit may kapansanan, tuloy-tuloy lang sa paglalako mula umaga hanggang gabi. Nag-iipon po kasi ako, Kuya Bari, ng pampaopera ng aking mga paa. Nagpakita pa nga ng paghanga si Tunying at tinapik-tapik nito ang balikat ko. Ang sumunod na gabi, sa parehong lugar, nakasalubong ko pong muli si paring Tunying. Ngunit gano'n na lang po ang aking pagtataka, sapagkat tumatakbo ito papalapit sa akin na hinihingal at hinahabol ang kanyang hininga na animoy isang tumakas na presong tinataguan ang mga pulis. Pawis na pawis ang buong katawan nito. Isang sinyalis na malayo-layo rin ang kanyang tinakbo. Inusisa ko po ito kung ano ang nangyari. Ipinahinga niya muna ang kanyang katawan at makalipas lamang ng ilang sandali ay nagsimulang magsalaysay na. Habang tinatahak niya umano ang kalsada daw, dalawang lalaki ang nakaengkwentro niya. Hindi niya umano kilala ang mga ito at iyon ang unang beses na makatagpo niya ang dalawang lalaking iyon. Nagpatuloy siya sa paglalakad sa kabila ng kakaibang pakiramdam na dulot ng presensya ng mga nasabing lalaki, ngunit anya, biglaan ang mga itong humarang sa kanyang dinadaanan at nagbagong anyo ng parang mga vampira daw. Lumabas daw ang mga matutulis nitong mga pangil at naging kulay dugo ang mga mata. Kaagad daw siyang tumakbo palayo pero bigla na lamang sumulpot ang dalawang lalaki kahit saang sulok siya magtago. Pangisi-ngisi umano ang dalawang lalaki, samantalang siya na may nakaluhod lamang sa lupa at nagmamakaawang huwag siyang patayin. Subalit ang tugon umano ng dalawang aswang, hindi raw siya kakainin ng mga ito sa isang kondisyon. Ano ka mo, paring Tunying? Aswang? Ano namang kondisyon daw yun? Pag-uusisa ako. Bumuelo si paring Tunying bago itinuloy ang kanyang pagsasalaysay. Yun nga, kailangan ko raw na umanib sa lupon nila. Sagot naman ito sa akin. Napabalikwas po ako sa tinura nito. Dagdag pa niya, ang sabi raw ng mga aswang, kung aanib si paring Tunying sa ang kanila, mamumuhay raw si paring Tunying bilang isang immortal at magkakaroon pa ng pambihirang lakas. Iyon nga lang daw ay bilang kapalit, kailangan niyang pagsilbihan ang kanilang pinunong aswang na tinatawag nilang Senyor Salvador sa pamamagitan ng pag-alay ng hilaw na karne ng hayop o tao. Dagdag pa daw ng dalawang lalaki, bibigyan daw nila si paring Tunying ng isang araw upang makapagpasya. Kahit saan pa daw lupalop ito tumakas, ay matutuntun at matutuntun nila ito. Sa karaw umalis ang mga ito at agad nang tumakbo papalayo si paring Tunying mula sa lugar na iyon. Ramdam na ramdam ko po ang takot na bumabalot kay paring Tunying, Kuya Bari. Hindi na bago sa akin ang mga kwento patungkol sa mga engkwentro sa aswang dahil nga albularyo ang kakambal kong kapatid na si Matias at ilan sa mga lumapit sa kanya ay mayroong ganitong uri ng karanasan. Ang payo ko po kay paring Tunying, magdala siya ng mga pangontra sa aswang katulad ng bawang, asin, buntot pagi at iba't ibang klase ng mutya o anting-anting.
Lumapit ka ako siya kay Matyas at manghingi dito. Ani ko ba ngay huwag niyang kakalimutang magdasal? Tumango-tango naman po si paring Tunying at nagwikang tatandaan niya umano ang lahat ng ibinilin at sinabi ko sa kanya. Magmula po noon, Kuya Bari, 3 gabi nang lumipas ay hindi ko na po nakakasalubong itong si Tunying. Noong tumungo ako sa bahay nila upang tanungin ang kanyang asawa tungkol sa kalagayan niya, ang tugon naman po sa akin ng kumaring Maria ay ligtas naman daw pong laging nakakauwi ang asawa niya. Yun nga lang ay madaling araw na ito palaging nakakabalik galing trabaho. Noong pang-4 na gabi, habang inilalako ko po ang balot at si Charon sa madilim na daan, isang tinig ng asong tila ba namimilipit sa sakit ang aking narinig. Dahil nga po mahilig ako sa aso at maawain, hinanap ko po kung saan nanggagaling ang kanyang ingay hanggang sa napunta ako sa isang masikip na eskinita at doon ko nadatnan ang isang lalaking nakatalikod habang marahas na nilalantakan ang sariwang hilaw na karne ng aso. Nalaki ang aking mga mata at napabalikwas ako sa aking nakita at nag-ingat na hindi nito mapansin ang aking presensya habang tahimik kong inihahakbang ang aking mga paa paatras sa tulong ng nakasukbit kong saklay. Subalit dahil nga may kadiliman ng daan, hindi ko po napansin ang aksidenteng pagkatisod ng aking paa sa isang walang lamang lata, dahilan upang lumikha ito ng ingay. Dahil doon, tumigil sa kanyang ginagawa ang lalaki at dahan-dahang lumingon sa kanyang likuran. Mas lalo po akong nagulantang nang madiskubre kung sino ang lalaking iyon. Nakalabas ang matutulis nitong mga pangil at pinukulan ako ng malalim na mga pagtitig ng kanyang kulay dugong mga mata. Hindi ako makapaniwalang madadatnan ko si paring Tunying sa ganoong hitsura. Naisin ko mang pong tumakbo, subalit isang malaking balakid ang aking kapansanan. Bumalik si paring Tunying sa dati nitong anyo at naglakad papalapit sa akin habang pinupunasan pa ang mga nagkalat na dugo ng hilaw na karne ng aso sa kanyang bibig gamit ang likod ng kanyang palad. Ako naman po'y nanatiling nakatayo sa dating pwesto habang nilalabanan ang panginginig ng tuhod. Maya-maya pa, nang tuluyang makalapit na si Tunying sa akin, ay hinawakan niya ako sa magkabilang balikat at nagsalita sa mahinang boses ng, "Hindi kita sasaktan." Napabuntong hininga na lamang po ako sa kanyang itinuran, Kuya Bari. Ang akala ko'y lalantakan na niya ang aking mga tabat laman. Kinausap ako ni paring Tunying at isinalaysay ang pakikianib niya doon sa 2 lalaking dati niyang naikwento sa akin. Labag umano sa kanyang loob noong una ang kanyang desisyong iyon dahil nga kung tatanggi naman siya'y papatayin siya ng mga aswang. Napakalakas daw ng mga ito at hindi tinatablan ng mga pangontra. Dinala daw siya noong 2 lalaki sa kuta ng mga ito at doon niya nasilayan ang iba pang kasapi ng kanilang angkan. Nakilala din daw niya si Senyor Salvador na siyang nagbasbas sa kanya bilang kanilang bagong miyembro sa pamamagitan ng pagpapainom sa kanya ng dugo at pagpapakain ng sariwang puso ng tao habang nagwiwika sa isang uri ng orasyon ang nasabing pinuno sa lengguwaheng hindi daw niya maunawaan.
Halos panawan po ako ng ulirat, Kuya Bari, sa aking mga narinig. Ngunit mas lalong nanindig ang aking mga balahibo nang sabihin niyang noong isa na umano siyang opisyal na aswang, hindi na raw siya nakakaramdam pa ng pagod at ang kanyang katawan din daw ay naging mas malakas pa ng 10 beses at hindi na rin daw siya tinatablan ng sakit. Pare, hindi ba't nais mo maglaho na ang iyong kapansanan? Nakatitig na tanong sa akin ni Paring Tunying. Natulala ako dahil batid ko po ang nais niyang ipahiwatig sa tanong niyang iyon. Napaisip ako, ngunit kahit kailanman ay hindi ko po pinangarap na maging isang aswang sa tanang buhay ko. Lumaki akong kinamumuhian ang ganitong uri ng mga nilalang. Pag-isipan mong mabuti, Paring Emong. Handa kitang tulungan dahil tinuturing kitang matalik na kaibigan. Litanya ni Paring Tunying bago kami naghiwalay ng landas. Tulala akong naglakad pauwi sa aming bahay. Buong araw pong ginulo ng mga inusal ni Paring Tunying ang utak ko. May parte po sa akin kasi na sumasang-ayon dahil kung aanib ako sa mga aswang, gagaling ang aking pagkapilay at maaatim ko na ang buhay na matagal ko nang hinahangad. Ngunit sa kabilang banda, parang may bumubulong naman sa aking huwag magpapatukso, lalo na't ang kapatid kong si Matias ay kalaban ang mga aswang bilang isa siyang albularyo. Halos hindi na ako makatulog dahil sa tindi ng aking pag-iisip. Dumating ang isang gabi nang muli kaming magkasalubong ni Paring Tunying. Sinabi ko na sa kanya na buo na ang aking desisyon. Pumapayag po akong umanib sa mga aswang. Napangisi lang si Tunying dahil sa aking itinuran. Isinama po ako ni Tunying sa kuta nila. Parang isang lumang bodega lang po ang nagsisilbi nilang kuta. Marami kaming dinadaanang masisikip na iskinita bago namin marating ito, kaya hindi talaga ito basta-basta matutuntun. Noong naroroon na po kami, ay nasaksihan ko ang iba pang kaanib ng kanilang angkan na aakalaing mong mga ordinaryong tao lamang. Lahat sila'y masuring pinagmamasdan ako habang inaalalayan ako ni Paring Tunying sa pribadong silid kung saan nagpapahinga ang kanilang pinunong tinatawag nilang Senyor Salvador. Kumatok si Paring Tunying sa pintuan at makailang beses niya itong inulit bago kami pinagbuksan ng isang lalaking mukhang 40 anyos ang hitsura at matipuno po ang katawan. Pinatuloy kami nito sa kanyang munting silid at saka ako ipinakilala ni Paring Tunying. Bago sinimulan ang pagbabasbas, ipinaalam muna ni Senyor Salvador ang ilang mga patakaran at regulasyong kinakailangan kong sundin sa oras na maging isa na akong kasapi sa lupon ng mga aswang. Unang-una, hindi na ako maaaring tumiwalag kung hindi ay babawiin niya ang basbas at ako'y papaslangin. Pangalawa, bago sumalakay ng biktima, dapat muna itong papiliin sa 2 kondisyon: kung aanib ba sa amin o ipapakain ang kanyang sarili. At pangatlo ay kada semana dapat magbigay kami ng alay. Sinang-ayunan ko po ang lahat ng ito at nagsabing handa na akong magpabasbas. Maya-maya lang ay pinaupo nila ako sa isang silya habang pinapanood ng iba pang mga kasapi.
Unay, pinainom ako ng dugo nito. Hindi ko raw ito pwedeng isuka, kaya kahit hindi kaya ng aking sikmura, ay nilakla ko po ang dugo. At ang pangalawang hakbang bago ako maging isang opisyal na aswang ay pagkain ng sariwang puso ng tao. At ang huli ay inorasyonan ako ni Senyor Salvador sa kakaibang lengguwahe. Noong paglubog ng araw, unti-unti ko pong naramdaman ang ilang pagbabago sa aking katawan. Kagaya ng pagkakaroon ko ng matutulis na mga pangil at kuko, kulay dugong mga mata at kakaibang lakas. Sinubukan ko pong maglakad kaagad ng walang saklay at himalang ako'y nakakalakad na ng walang iniinda. Ang masama lang po ay unti-unti kong nararamdaman ang pananabik sa hilaw na karne. Lumipas ang ilang mga araw. Naging usap-usapan sa baryo ang pagkawala ng ilang mga hayop na pagmamay-ari ng mga tao roon katulad ng baboy, baka, kalabaw, kambing, aso o pati pusa. Ang hindi po nila alam, ako ang nasa likod ng pagkawala ng mga ito. Gayunpaman, ni kailanman ay hindi ko naisipang sumalakay ng tao. Tanging hilaw na karne ng hayop lamang ang binibigay ko bilang alay kay Senyor Salvador. Sa tuwing tinatanong ako ng mga tao sa baryo kung bakit biglaan na lamang naglaho ang aking kapansanan, ang sasabihin ko po'y isang magaling na manggagamot mula sa bayan ng aking nakilala. Sa halip na magpatuloy sa pagtitinda ng kakanin sa umaga at balut at chicharon sa hapon na kung saan ay madalang ko lamang mabawi ang puhunan, isinama ako ni Paring Tunying sa pagkukonstruksyon. Wala naman itong problema sa akin dahil mayroon naman akong sapat na lakas at sa totoo ay sobra pa nga. Kinalaunan, nakilala ko po si Clara. Palagi itong nagtitinda ng kakanin sa construction site at nahulog ang loob ko sa kanya. Sa kabutihang palad, nagtagumpay naman akong bihagin ang kanyang puso na hindi katulad ng dati na palagi na lamang pong hindi nasusuklian ang aking pag-ibig dulot ng aking kapansanan. Inilihim ko po ang aking pagiging aswang kahit kanino, maging kay Clara at lalong-lalo na sa kapatid kong si Matias. Minsan nga po'y bumisita ang kakambal ko sa aking bahay. Tinanong ko siya kung ano ang sadya niya habang patingin-tingin siya sa loob ng bahay na para bang sinusuri ang buong bahay. Ang sabi niya'y may nararamdaman siyang kakaibang aura sa bahay ko. Para ba daw isang kakaibang nilalang ang nasa paligid kaya't pinayuhan niya akong mag-ingat. Tinanong niya rin ako kung nasaan na ang mga rosaryo't anting-anting na dating nakadesenyo sa loob. Ang sabi ko naman po'y naisipan kong iligpit dahil baka makapagkatuwaan ng mga taong malilikot ang kamay. Tugon niya'y kaya siguro parang may aswang sa paligid dahil iniligpit ko ang mga pangontra sa aswang. Kahit ang buong katotohanan po'y ibinaon ko ito sa lupa. Ibinaon ko ang mga anting-anting at iba pang pangontra sa amin. Dahil hindi ko kaya. Dahil para bang nasusunog ang aking balat sa tuwing nalalapit ako sa mga ito. Ang sabi ni Senyor Salvador, kapag daw lumaon ay hindi na rin ako tatablan ng mga pangontra. Bagong basbas lamang daw kasi ako. Isang araw, masinsinan akong kinausap ni Senyor Salvador
kasama si Paring Tunying. Nauumay daw siya kasi dahil palagi na lamang karni ng hayop ang ibinibigay naming alay. Nais naman daw niya umanong makatanggap ng ibang putahe galing sa amin. Matapat po naming inamin ni Paring Tunying na hindi namin kayang pumaslang ng tao sa kabila ng aming pagiging aswang. Tumugon naman si Senyor Salvador na ganyan daw talaga kapag kabaguhan. Ngunit hindi niya raw papayagan na manatili kami sa ganitong kalagayan. Anya, sa susunod na linggo, inaasahan niya raw na may bitbit kaming karne ng tao. Kapag ka binago namin siya, ay hindi siya magdadalawang isip na paslangin kami. Napalunok kaming dalawa at tumango-tango na lang sa kabila ng matinding takot. Nangako kaming susundin namin ang pinag-uutos niya. Habang magkasamang naglalakad pa uwi noong gabi, napag-usapan namin ni Paring Tunying ang patungkol dito. Pare, hindi ko kayang kumitil ng buhay ng isang tao. At lalong-lalo na kumain ito. Saad niya sa akin. Ako rin naman, Paring Tunying eh. Anong gagawin natin ngayon? Ayoko pang mamatay. Napakarami ko pang pangarap para sa amin ni Clara. Pare, nagsisimula pa lang kami. Nagsisimula pa rin lang akong danasin ang buhay na kay tagal ko nang hiniling. Wika ko naman kay Paring Tunying. Dahil sa aking itinuran, napabuntong hininga na lamang si Paring Tunying. Maging ito'y walang kaide-ideya kung papaano namin matatakasan ang ipinag-uutos sa amin ni Senyor Salvador. Pare, siguro wala na tayong magagawa. Tanging naisagot na lamang nito sa akin. Dumaan ang ilang araw ay wala pa rin akong planong sumunod sa ipinag-uutos ni Senyor Salvador. Hanggang sa dumating ang linggo ng gabi, palakad-lakad ako sa daan. Nagdadalawang isip kung magsasalakay ba ako ng tao o hayaan na lamang na maparusahan ni Senyor Salvador. Ilang sandali pa, mula sa labasan ng isang eskinita, ay nakita ko si Paring Tunying. May bitbit itong sako na may laman. Agad naman akong lumapit dito at itinanong kung ano ang laman ng sako. At ang tugon niya'y alay raw iyon para kay Senyor Salvador. Nagulantang ako sa kanyang itinuran at muling nagtanong kung sino ang taong biniktima niya at ang sagot niya'y, pare, si Ernesto. Napaatras ako dahil sa kanyang sinabi. Kuya Bari, si Ernesto po'y katrabaho namin sa construction. Mayabang ito at madalas na nakakaargumento ni Paring Tunying. Ikaw, ano bang plano mo? Tanong nito sa akin. Ang sabi ko sa kanya'y hindi ko pa rin alam. Tinapik-tapik ako nito sa balikat at saka pinayuhang simulan ko na raw na magtago. Malakas daw ang pang-amoy ng mga aswang kaya't paliguan ko raw ang sarili ko ng putik upang hindi nila matuntun ang natural kong amoy. Pagkatapos ay magtago na raw ako sa gubat hanggat maaari. Ngunit natitiyak niyang umanong hindi susuko daw ang mga aswang na iyon hanggat hindi ako natutuntun. Sinunod ko po ang pinayo sa akin ni Paring Tunying. Nanatili po ako sa gubat habang binabalot ng matinding putik ang aking buong katawan. Bibisitahin umano ako ni Paring Tunying upang balitaan. Noong sumunod na gabi nga'y
tinungo ako ni Paring Tunying sa gubat, hatid ang isang balitang hindi ko inaasahan. Paring Emong, lumabas ka dyan. Nagwakas na ang problema mo. Saad nito at ganoon na lamang ang aking ipinagtaka sa kung anong ibig niyang sabihin. Isinalaysay ni Paring Tunying ang lahat at mariin akong nakinig sa kanya. Doon ko po nadiskubring wala na ang kambal kong si Matyas. At ang dahilan ay napagkamalan siya ng mga aswang bilang ako, kaya ito pinaslang. Dagdag pa niya, hindi daw kinaya ng aking kakambal na si Matyas ang mga nilalang. Napakalakas daw ng mga ito. Maging ang mga pangontra ni Matyas ay hindi daw umubra. Maski daw hampasin niya ng makailang beses ng kanyang buntot pagi ang mga nilalang, ay parang tinatawanan lamang daw ito. Tila walang kabisa-bisa ang lahat ng pangontrang daladala ni Matyas. Kung kaya't napakadaling nawalan ito ng buhay sa harapan ng mga aswang. Wala daw umanong nagawa si Paring Tunying dahil nakita niya ang bangkay nito na pinagpipyesahan na ng mga kapwa naming mga aswang. Labis-labis ang aking pagkahapis sa nalaman kong balita. Dagdag pa nga ni Paring Tunying, lumipat na raw ako sa malayong probinsya nang mas lalong matiyak ko na hindi ako matutuntun ng mga kapwa naming mga aswang. Wala na po akong nagawa noong mga sandaling iyon kung hindi ang humagulgol na lamang ng iyak. Sinunod ko po ang sinabi sa akin ni Paring Tunying at kasama ni Claray nilisan ko po ang sityo kasabay ng mga alaala ng yumao kong kakambal na si Matyas. Sa kasalukuyan po, kami po ay naninirahang tahimik ni Clara kasama ang aking dalawang anak dito sa isang lugar sa Kabisayaan. Sa tinagal-tagal ng aming pagtatago po dito, dito ko nakilala si Apong Liro, isang mahusay na albularyo. Magmula po nang manirahan kami dito sa Kabisayaan, Kuya Bari, ay siya lamang ang tanging tao na nakaalam sa aking lihim. Habang naglalakad po ako sa palengke, ay nakasalubong ko ito. Diretsuhang sinabi niya sa akin na ako daw ay isang aswang, ngunit alam niyang hindi daw ako masama. Hindi daw ako katulad ng mga aswang na pumapas lang ng mga tao. Nabigla naman ako sa kanya at nabitiwan ang aking daladalang basket dahil sa kanyang itinuran. Nagtanong ito sa akin kung nais ko raw bang tulungan niya ako. Alam daw niya ang bumabagabag sa aking puso at kaya daw niyang baliktarin at ibalik ako sa dati kong pagkatao. Hindi ako nakapagsalita, Kuya Bari. Nagulat ako sa kanyang itinuran, ngunit hindi ako nagdalawang isip. Biglang pumintig ng mabilis ang aking puso. Tila ba nang hina ako dahil sa aura ng matandang ito? Kakaiba ang kanyang presensya at napakalakas. Ang sabi niya, kung gusto ko raw malunasan ang bumabagabag sa aking loob, ay puntahan ko daw siya sa linggo at binanggit niya sa akin ang kanyang address. Tanging pagtango na lamang ang aking naitugon dito at noong magpaalam siya, ay tinapik pa nga ako nito sa balikat dahilan para manghina ako. Tila pumaloob sa akin ang kanyang kapangyarihan. Alam kong may kakaiba sa matandang iyon. Umuwi ako na bagsak ang aking mga balikat, balisa at hindi makausap. Noong gabing iyon, kinausap ko ang aking asawa.
inamin ko sa kanya ang lahat-lahat ng aking inilihim. Nagtaka naman ako, Kuya Bari, dahil hindi ito nagulat. Niyakap lamang ako nito at sinabing matagal na daw niyang alam iyon. Hindi na niya binanggit pa kung papaano niya nalaman at sinabi niya na lang sa akin na handa daw niya akong samahan doon sa albularyo. Wala na akong nasabi ng mga sandaling iyon dahil sa hiya. Dumating ang araw ng linggo. Pumunta nga kami sa address na ibinigay ng matanda na si Apong Liro. Pagdating namin doon sa bahay ay di nagtagal, nagsimula kaagad ang orasyon. Mahabang proseso at halos umabot po ng ilang oras. Ako lamang po at ang albularyo ang nasa loob ng silid. Si Clara naman kasama ang aking dalawang anak ay nasa labas lamang at naghihintay. Maya-maya ay biglang sumakit ang aking dibdib. Hindi ako makahinga at parang hinahalukay ang aking bituka. Maya-maya'y bigla na lamang sumuka ako ng malalapot na itim na likido. Halos isinuka ko na ang aking buong bituka. At dahil sa matinding sakit, matapos yun ay wala na akong matandaan. Pagmulat ko po ng aking mga mata ay nasa bahay na po ako. Wala akong matandaan sa mga nangyari. Pagbaling ko sa kaliwa ay naroroon si Clara at ikinuwento na niya ang nangyari. Matapos daw ang ginawang ritual ni Apong Liro ay isinakay daw ako sa tricycle kaya kami nakauwi dito sa bahay. Noong mga sandaling iyon, Kuya Bari, ay uhaw na uhaw po ako. Tila tuyong-tuyo ang aking lalamunan. Kaya't dali-dali po akong bumangon upang kumuha sana ng tubig sa kusina. Ngunit sa aking pagtindig ay bumuwal ako at napasalampak sa lupa. Doon ko napagtanto na bumalik ang aking kapansanan bilang isang pilay na tao. Doon ko na naramdaman na nanumbalik na talaga ang aking dating katauhan. Umiyak ako ng umiyak, hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa kagalakan. Dahil isang pagkakataon pa ang ibinigay sa akin ng ating Panginoong Diyos upang makapagbagong buhay. Lumipas ang maraming buwan. Bumalik po ako sa pagtitinda ng balot at chicharon. Pilit na kinakalimutan ang nakaraan, ngunit ito ay nakahulma na sa aking buhay. Magpahanggang ngayon ay suportado naman po ako ng aking asawa at mga anak. Naninirahan ng payapa at wala nang tinataguan. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana po ay maisama rin ito sa inyong channel. More power po and God bless po sa mga kasundong nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Emong. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.